So guys, ang ipapaliwanag ko naman ngayon kung paano mag-import sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. So unahin muna natin yung China. Doon muna tayo sa China kasi yun naman yung pinakamalaking importer dito sa Pilipinas. Pag naging importer ka na, pwede ka na maging supplier dito sa Pilipinas. Supplier ng mga supplier. So ikaw na magsusupply sa mga malalaking supplier dito sa Pilipinas kasi mababa mo na siya makukuha. So, unang-una, pag mag-i-import ka, maghahanap ka muna ng product. So, paano ba yun? Ito yun. Isa sa pinakamadaling paraan ngayon para makahanap ng supplier sa China at product na bebenta nyo is through Alibaba. So, type nyo lang www.alibaba.com. May nakasave na ako dito. Tapos, mag-isip lang kayo ng product guys. Like, dapat unique yung product, wala pa masyado dito sa Pilipinas at yung presyo niya wala kang masyadong ka-competitors. Kung may ka-competitors ka naman, may mga competitors ka, mas mataas yung presyo nila para matalo mo sila. So i-compute mo 'yon. So mamaya natin pag-usapan 'yon. Una maghanap ka muna ng item mo. Like folding bed, ito sinearch ko to kanina, folding bed, sample natin, ito yan, folding bed. So $48, maghanap ka ng pinakamababa kasi guys, meron dito talaga kailangan mo maging mausisa kasi $1 difference is napakalaki na. Tignan mo, ito $48, ito $8. Hanap pa tayo ng mas mababa dyan. $8. So $8 pinakamababa. So yun guys, $8. Pwede tayo mag-umpisa dito. Check nyo din to guys yung verified supplier. Dapat verified supplier siya. Ibig sabihin verified na siya ni Alibaba. Talagang legit siya. So check nyo kung ilang pieces yung $8 kasi nagbabago yung presyo depende sa quantity na bibilihin nyo. So yun guys, ang $8 pala is 50 pag bibili ka ng 50,000 pieces above. So sobrang dami nun. Dito ka na lang sa gitna, 500 pieces. So ito guys, minimum 500 pieces para makuha mo siya ng $10 each. So pwede mo pa yung babaan, kontakin mo lang sa supplier dito sa gilid. Pwede mo siya kontakin. Tapos kung nagdududa ka sa quality ng item, pwede kang kumuha ng isa lang muna. Ganyan, tapos papadala sa iyo ni supplier, pwede ka mag-request ng sample sa kanya. Ngayon guys, sa mga shipping company may tinatawag tayong mga pasabay. So pwede mo ipasabay na lang yun sa'yo kasi isa lang naman. Kasi mas mahal kasi kapag isa lang yung kukunin mo, magpapasabay ka sa iba, sa ibang order din. So yun, pag nakuha mo na yung price guys dito sa Alibaba, i-check mo yung competitor. So, punta ka sa Shopee. Check mo kung nasa Shopee na yung product na to. Kasi kung mabababa sa Shopee, so ba't mo pa ibebenta? Matatalo ka lang. Hindi mo kasi mas pipiliin na nila yung mas mababa pa. So, check natin yung price sa Shopee. Ito, sinearch ko na to kanina. Para mabilis lang yung video natin. Hindi na tayo maghanap. Gusto ko lang ipakita yung actual na kung paano maghanap ng product kasi ganito lang din yung ginagawa ko. So sinishare ko lang sa inyo. So hanap tayo nung kagaya. Ba't wala dito? Ano ba yung sinearch ko? Folding bed. Folding bed. Tignan natin sa pangalawang page. Ito guys, makikita nyo. Tignan nyo to, 1,000
may bumibili na agad sa 1,450. So imagine dito sa Alibaba, ang price niya is $10 lang. So hindi natin makukuha yung $8 kasi ang taas ng MOQ, yung minimum order quantity. Dito tayo sa 500 pieces. So yung $10 is 500 pesos sa pera natin. Tapos sa Shopee is 1,450 na. So almost 1,000 pesos ang kita nito dito. So pwede mo babaan yung sayo, pwedeng 1,3 ganyan para 800 yung kita mo ganyan. Pwede mo babaan. So pwede mo tumatalo etong mga seller sa Shopee. So mag-check, pwede ka pa tumingin sa Lazada kung may nagbebenta nito sa Lazada. Kasi guys, hindi lang naman talaga ikaw yung nakaisip nito. Madami ng competitors dito sa Pilipinas. So mahigpit na yung labanan talaga. So search natin folding bed. Folding bed. Check naman natin. Mas malaki dito ang price sa Lazada kadalasan. Hindi ko naman nila lahat kasi alam ko kasi sa Lazada na kumukuha pa to kay seller ng eto, tiga mo, 1,500 kay Lazada, 1,450 kay Shopee, and then 500 pesos lang kay Alibaba. So possible pa na kumita ka. Pwede mo pa mapababa yung presyo mo. Depende yon sa makukuha mong shipping company o yung logistic company na makukuha mo, dapat mas mababa pa. Magbibigay ako ng list for my next video, mga list ng shipping company. By the way guys, dito sa Alibaba, hindi tayo dito bibili ng product kasi mahal ang shipping company dito. Mahal ang shipping fee dito. Ang gagawin lang natin dito, hahanap tayo dito ng supplier at hahanap tayo dito ng produkto. So i-contact mo si supplier. Kapag nakakuha ka na ng product mo, kukontakin mo na si supplier, then hahanap ka na ng shipping company dito sa Pilipinas, and then kukunin mo kay shipping company yung warehouse nila sa China. Ibibigay mo yun kay supplier mo. Pag nabigay mo na kay supplier yung warehouse ng shipping company mo, ipapadala ni supplier dun sa China, dun sa warehouse nung shipping company mo. So tapos si shipping company na yung bahalang magdadala ng item mo dito sa Pilipinas. So ganun lang kadali. Next tayo. Ngayon guys, pwede may dalawang paraan dito para kumita. Yung iba kasi sobrang dami nang nagtitinda talaga. So pwede kang gumawa ng sarili mong brand o pwede mong gawing unique yung item mo. For example, mga clothes. Kasi mura talaga dito sa plain. Bibili ka ng plain t-shirt, ganyan. Plain t-shirt. Tapos, yung makakapal na plain t-shirt. Tapos, ikaw na magtatatak, ganon. So, unique siya. So, hindi mo na siya kailangan i-compare sa Shopee kasi pwede ka mag-price ng sarili mo kasi unique naman siya. So, lalagyan mo na lang siya ng tatak, ikaw magtatatak. So, madami dito mga plain t-shirt, ganyan. Pwede mga souvenir, ganyan. Tapos, ikaw mismo magde-design, mga bag, yung nalalagyan ng mga pangalan. Type nyo lang, personalize, yan, personalize, mga personalize bag, yan, bag, o kaya mga plain bag, ganyan. Tapos yung pwede mo siya lagyan ng pangalan mo, ganyan, yan, yung mga nalalagyan ng pangalan, mga plain, tapos lalagyan mo na lang ng pangalan. Pwedeng borda, ganyan, pwedeng tahi yung pangalan. So ganun lang. Tapos ganun lang kadali ngayon para maghanap ng supplier. So pwede mo pa to
eto, i-check nyo lang dito sa gilid. Tapos, pwede kayo makipag-negotiate dito. Pwede mo po mapababayan sa $9, I think. Kasi ako dati, napababa ko pa ng $2 yung item ko. So, sobrang dami na kasing competitors ngayon. Kaya, tinuturo ko talaga kung ano yung mga na-encounter ko dati. So, dati, nag-plain t-shirt din ako, kumuha ko sa Bangladesh. So, ngayon sa China muna tayo, guys, mag-focus. So, next na, meron na tayong product. Next step, meron na tayong product, meron na tayong supplier. Then, next, yung hahanap naman tayo ng shipping company. So, next video ko na yan, guys. Good luck sa business and goodbye.